Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. At ayun, at kung mapapansin nyo ngayon ay meron kaming special guest. Ayun, sino nga ba yung guest natin ngayon? Ayun. Ano? Hindi alam. Pero ayun, nakita ni Tito James si Kape at Katatakutan sa Facebook. Ano ba yung mga content na Same sa atin. mo? Parehas din natin na mahilig sa mga horror stories. Pero ang nagpakuha ng attention ko is hindi lang siya basta nagkukwento ng mga horror stories. Kasi binibigyan niya pa ng in-depth explanation yung bawat isang phenomena or bawat kahit yung mga paniniwala natin regarding sa mga nakakatakot na bagay. Ayun. Mas maganda, mismong si Miss Bruna ang mag-e-explain kung ano nga ba yung kape at katatakutan. Ayan. Okay. Yun. Actually, yung content ko is hindi lang naman talaga siya pure pananakot or panggugulat, no? So, dito kasi naisip ko, parang ipasok ko yung logic, yung psychology, and yung science tungkol dun sa mga paniniwala ng mga nakakatanda. Kasi habang lumalaki ako or habang tumatanda ako, naiisip ko, bakit kaya hanggang ngayon nandito pa rin yung mga paniniwala or yung mga babala ng mga matatanda sa atin, hindi siya nawawala. So anong basis nun or ano yung nasa likod ng mga yun? So naisip ko, imbis na tawanan natin yung tradisyon, why not pag-aralan na lang natin kung ano yung nasa likod talaga ng mga misteryo? Actually, good question yan. Di ba kasi minsan, may mga episode kasi kami na napag-uusapan namin yung mga pamahiin. Yes. Tapos may iilan kami na alam kung ano yung parang pinagmulan or kung ano yung parang pinaka-explanation kung bakit tayo naniniwala dun sa may pamahiin na yun. Pero feeling ko, ngayong episode na ito, marami kang maiko-contribute na hindi lang sa amin, ni Tito Ian, kundi pati na rin sa mga nanonood ng The Red Door Podcast PH. Pero bago tayo dumako doon, pwede bang kwentuhan mo kami kung paano ka nagsimulang mag-content? Or kung Paano nag-umpisa yung kape paano at katatakutan? nag-umpisa yung kape at katatakutan? Actually, sa totoo, wala talagang plano. So, wala yun sa vision ko na darating yung araw na magko-content ako. So, ini-start ko talaga siya as affiliate talaga ako sa, pwede ba magbanggit? Shopee. Yan, sa Shopee talaga yung pinakauna ko. Tapos, since mahiyain ako, nauso yung AI. AI, doon ako nag-start. So, ginagawa ko yung AI, pinapagalaw ko siya. Yun yung pinapopromote ko. So, di ba prompt lang naman yun. Tapos, gumawa ako ng YouTube account ko na doon ko ina-upload yung mga AI. Sabi ko, gawin ko kaya to ng horror style. Kasi, mga jump scare. Ganyan. Yung AI ko, i-jump scare ko, ganyan. Kaya lang, ang problema, imbis na matakot yung nanonood, nakakatawa. Kasi sa AI, yung pagbigkas ng Tagalog, Iba. hindi mo makuha yung yung tono kahit tama yung prompt mo. So tinigil ko siya. So sabi ko sige magfe-face to cam ako, tatry ko. Tapos yung unang upload ko ng face to cam, imbento ko lang yung kwento nun. Gumawa lang talaga ako ng script na mga katatakutan, ganyan. Imbento ko siya. Dalawang story siya. Tapos parang sa bandang huli nun, para hindi naman maboring yung tao, nilalagyan ko siya ng additional comment ko na bakit nangyayari yung mga ganong bagay, ano yung simbolismo nung nakapaloob dun sa kwento, tapos ano yung reflection sa realidad. Ganon. After nung dalawang na-upload ko na storytelling ko na yun, nagulat ako, may nag-message. Pwede daw ba siyang mag-share ng kwento? Hindi ko siya in-expect na may ganon kasi sabi ko, lang wala lang ako magawa sa bahay. So, go lang, sige lang. Gawa lang ako ng kwento-kwento. Nung nabasa ko yung story niya, sabi ko, ang ganda. Hindi siya common. Ginawa ko siya ng kwento. Ni-revise ko lang yung kung paano niya sinulat. Tapos, yun nga, yung mga comment ko lang kung ano yung mga reflection ko, ano yung analysis ko tungkol dun sa kwento niyang nakakatakot na yun. And then, tuloy-tuloy na. After nun, may mga nagsisend. Pero wala akong followers nun
Nasa 120 lang ang followers ko sa Facebook nun. Hindi ko alam bakit paano ako nakikita nung iba. Tapos nagsisend sila ng mga story nila. Yun, doon na nag-start. Kailan yan? Anong date yan? Ano lang siya? Nito lang. March 30 ko ginawa yung page ko sa Facebook kasi yun yung pinaka-late kong ginawa eh. Tapos April ng first week, may nag-send na. Grabe, bilis pala, March, Paps. No? June pa lang. Wala pang 3 months. Wala pa. 2 months pa lang ako sa Facebook eh. 2 months pa lang, Paps. Ilan na yung followers mo ngayon? Nasa 57,000 na. Mabilis lang, no? Bilis. Congrats. Congrats. Ibig sabihin, maganda yung content. Nga pala, kung hindi pa kayo naka-follow at interested kayo na makita yung mga content ni Miss Brew, saan kanila pwede follow? Kape at Katatakutan. So lahat ng platform ko, puro yun lang naman din yung pangalan. Ano yung sinasabi ko kanina? Kape at katatakutan ba o kape at katotohanan? Kape at Katatakutan naman. Parang na Mandela effect ako bigla eh. Na parang sabi ko, kape at katatakutan ba? Bakit pagkakaalam ko parang kape at katotohanan? Magkatunog siguro. Magkatunog siguro. Pero hindi naman ako namali kanina. Hindi ko alam. Mandela o Malina? Malina effect, no? Na-curious ako, Paps, ikaw na-curious ka rin ba? Kung ano yung unang dalawa na ginawa niya? Ano ba yung unang mga content? Pwede na bang ginawa? i-share mo sa amin? Fiction siya. Ikaw nagsulat nito? Oo, no? sinulat ko lang. Parang ang pangalan ng character, si Lola Elena, mananahi siya ng mga manika. Okay. So parang ang tinatahi niya is hindi common. Parang pagka may namatay dun sa baryo nila, yung kaluluwa nun, mapupunta dun sa manika. Yun yung parang magiging souvenir ng pamilya. Interesting ah. Ganon. Parang kumantong. Medyo may pagkakumantong. Oo. Eh, no? Alam mo yung kumantong? Hindi ako pamilyar. Na parang say ba ang kumantong? Hindi ko lang alam. Basta parang merong Hindi ko pa kapag may napanood. namatay na bata sa isang pamilya, parang binibigyan sila ng doll na andun, parang dun daw yung spirit naman ng anak nila. Parang ganun din. Galing. Ayun yung isa. Tapos ano yung isa? Yung pangalawa is yung nuno sa punso. Ayan, ano yan? Very common lang siya. Kasi sabi ko, ang plano ko kasi nun, dapat daily meron ako eh. Tama. So minamadali ko siya. So nagsusulat ako kaagad kasi wala akong maisip na another fiction na So naisip ko yung nuno sa punso, yun. Wala lang, yung common na kwento lang talaga ng naapakan, tapos nasumpa. After nun, yun, may nag-send na ng kwento sa akin. Tapos yung kwento na yun is yung nasaktuhan yun ng Holy Week. Holy Week yun, tapos yung experience niya nung Holy Week na meron daw nakisakay sa kanya, tapos sa Quezon yun. And then, yung nakasakay na sa kanya na yun is parang elemento pala. Kasi nung paakyat na sila nung bundok, nawala bigla yung niya. Sa kanya, sa motor Single nawala. lang. Nawala yun. Tapos, may bigla daw na gumanon sa harapan niya na parang itim na tela. Doon na siya kinabahan nun. Kaya nung pagbaba niya. Parang Paps, no? Yung na-record na may nagsasalitang babae daw. Oo. Yung may matanda. Debunked ba yan? Debunk. Debunked ba? Nabalitaan mo ba yun? Yung nag-viral siya na nakamotor siya. Tapos, maririnig sa video na may nagsasalitang matanda. Paano siya na-debunk? Anong debunk nun? Hindi naman dinebunk. Inimbestigahan. Hulaan mo kung sino nag-imbestiga. Siyempre, yung favorite. Si Adam Reyes. Oo, yun pa rin. Kumbaga nagkaroon ng deep explanation kung bakit sumasakay yung matanda na yun doon sa may motor. So para siyang memory, energy. Hindi. Warning. Isa siyang uri ng ghost or isa siyang uri ng multo na nagbibigay ng warning. Kasi nung inimbestigahan yung lugar kung saan malapit sumakay matanda. Parang mali doon sa... Oo, yun. Yung, di ba? Naalala mo yun? Yung parang nilalakaran ni Adam Reyes tapos napapansin niya na may nakakaramdam siya ng, nawawalan siya ng balance doon sa may Okay. Anyways, marami ka sobrang dami mo ng topic na cover doon sa iyong Facebook page or doon sa iyong channel. Ano yung isa sa pinaka-paborito mo? Actually, dalawa yun eh. Ano? Yung isa kasi, favorite ko siya dahil siya yung nagpa-boom sa akin. Ayan, meron tayong ganyang video. Siya talaga yung nagpa-viral. Umabot siya ng 3 million views. Nice. Tungkol saan?
lason sa tapik. Oo! Topic din. Last week, yung kung napanood nyo yung last week na episode namin, napag-usapan namin yung about sa may tapik na yan. Oo, topic din. Pero the week before that, meron din tayong pinag-usapan Tapik. about sa topic. Kasi nga, umuso yung, nag-viral yung kay Vice Ganda. Kay Vice Ganda. Sa Showtime. Pwede bang Tapos share? teka lang, bago pa yun, Paps. Nag-number 3 tayo. Yun yung the peak. Oo. The Peak. Again, congratulations nga pala ulit. Ba't pala ako nagko-congratulate? Kami yun. Nasanay ako na marami palang salamat ulit sa mga tumulong sa amin para marating yung pwesto na yun. Inaasahan namin na magtuloy-tuloy pa ang inyong suporta. Ayan. Balik tayo dun sa Pwede bang ikwento mo sa amin kung ano yung content na yun? Ano yun? Yung ginawa ko kasi yun, ang nag-share sa akin yung taga Surigao. Tapos, matanda siya. Actually, hindi man sobrang tanda. Parang yung mga nanay, lang, ganyan. Sa palengke daw, yung parang merong gumanyan sa kanya na binati siya. Na, ay, ang ganda naman ng suot mo. Yung ganon. So, yun na pala yun. Parang pagka ganon pala na binati ka, parang nililigaw niya yung yung attention mo na ganon ka na niya. So, parang pagka uwi niya daw ng bahay, ang sakit na daw ng ulo niya, nasusuka na daw siya, tapos may mga na siya dito sa balikat niya. Yung uling. May itim-itim na daw siya dito. Yun. So may uling na siya doon. Tapos nagpa-albularyo siya. Yun yung sabi kasi yung tumapik daw sa kanya na yun is may sakit na gustong ipasa sa kanya. Para mawala yung sakit doon sa tumapik na yun. Nagkaroon ka ba dyan ng deep analysis? Actually, sinabi ko lang naman doon sa kwento na yun na kapag yung pagiging natin, yung nawawala yung attention natin. Tapos, actually teka lang. Natapik ka ba? Nawala yung Natapik din. Pero grabe, ang dami talagang sige mo lang. Na tungkol sa topic na yan. Di ba, Pap, sabi ko, iba't ibang interpretation. Meron yung topic na mauusog ka. Oo, yun nga. Meron yung sa may Showtime, yung kay Vice Ganda, topic na parang kinukuha yung swerte ni Vice. Yun yung sabi ng mga tao sa comment section na kaya daw hinahawak-hawakan si Vice or kaya daw tinatapik-tapik. Kasi gustong kunin yung swerte ni Vice. Kasi alam naman natin na si Vice is very successful sa ngayon. Kaya pilit binabalik ni Vice, di ba? Pero parang 'di ba sobrang nag-viral yung video na yun. Nag-upload ng sariling video yung mag-asawa. Which is pinapakita na pala, may sakit pala yung babae. So, siya nagka-stroke before. Tapos ayun. Kaya siya may ganun. Epilepsy din. Oo, yun. Na parang nasasaktan sila kasi hinuhusgahan sila agad ng tao based dun sa mga kumakalat na story. Pero hindi mo na nire-research kung ano ba talaga yung totoo. Si Vice walang sinabi. Sabi lang ni Vice, 2 Hail Mary ka sa akin. Pero after nung issue after ng issue, wala siyang statement. Wala hindi na siya nagsalita. Feeling ko hindi na umabot sa kanya yung issue Baka online lang Siguro. Kasi alam mo naman yung mga artista. Iba na yung newsfeed niyan Oo, iba na yung newsfeed. Pinapansin. Oo. Ayun. Tapos, mabalik tayo. Naalala mo na yung ito. Actually, kasi siya, sinusulat ko. So, sabi ko lang naman dito, bakit nga ba ito nangyayari? Sabi ko, sa paniniwala kasi 'di ba yung lason sa tapik o yung haplos sumpa, hindi ito yung palaging dahil may atraso ka. Minsan, ang mga taong may ganitong kapangyarihan ay kailangan ilipat ang bigat ng kanilang sumpa sa ibang tao para sila ay hindi mamatay o para mapanatili ang kanilang lakas, sabi ko. So parang yung si Gina, yung nag-submit nga, parang naging collateral damage siya. Or isang biktima nung pagkakataon na siya yung nakita nung tumapik na ipasa yung bad energy na yun. Yun. Tapos sabi ko lang dito na yung mga simbolismo kasi sinasabi ko din yan, yung mga kwento, kung ano yung mga bagay na pumasok dun sa kwento. So sabi ko yung topic dito, yung parang simbolo siya ng tiwala at connection ng tao sa tao. Pero dun sa aspetong iyon, parang iyon yung naging sandata ng panlilinlang. Okay. Di ba sabi nga natin, Paps? Makes sense, no? Sa sinabi ni Miss Bru. Kasi sa atin, di ba sabi natin, if ever man na may tumapik sa atin, hindi natin mapapansin. Kasi ang alam natin, parang
Wala, normal Normal na. Way lang na parang, Normal lang. 'di ba? Kasi may mga tao talaga na touchy, 'di ba? Na parang kung makikipag-usap sila sa isang tao, humahawak sila or tumatapik. Parang diba? kinukuha yung loob mo. Oo. So ibig sabihin, yun nga. Naka-disguise yung pagpasa sa isang way na ang alam lang ng normal na tao Normal. oo, na parang lang, friendly gesture lang, Nako, parang James, gano'n. mag-ingat ka sa ganyan. Bakit? Yung mga nagpapapicture sa'yo. Oo nga eh. No? Pag Papik. picture sa'yo, Hindi tapik, hindi papik. Ay magkaiba naman yun. Kung papik, okay lang. papik, tas may kasamang tapik. Ayun lang, yun ang ano. Pero okay lang yun, wag lang yung may pahingi pamasahe. Kasi doon talaga ako na trauma eh. Sa may may nangyari kasing gano'n tapos may kasama sa dulo na pwede bang makahingi ng pamasahe? Ako nga walang pamasahe pa uwi, makikisabay nga lang ako eh. Ano pa yung isang story? Ito naman, hindi siya masyado nag-boom. Pero favorite ko siya kasi siksik yung story. Hindi lang siya siguro masyadong napansin siguro dahil baka common. Ano yun, yung follower ko na yun, galing pa siya ng Puerto Princesa. Sa Palawan talaga siya, isa siyang lector. Tapos, ang kwento naman niya is, nasa Plaza Cuartel daw sila. Tapos, bago sila makapunta dun sa katedral na yun, ilang aksidente pa yung nadaanan nila magkakaibigan. And then, nung nandun na sila sa Plaza Cuartel, muntik naman daw siyang masagasaan. Tapos may nakita silang itim na nilalang sa puno doon, malapit. Tapos may mga pusang puti. After nun, nung kababalaghan na yun, pag uwi niya ng bahay, nagdadasal daw siya, may sumasabay daw ng bulong sa tenga niya na Grabe. sinasabayan yung dasal niya. So, habang papaano siya ng papaano ng dasal niya, mas lumalakas daw yung bulong. Yun. Kaya ako siya naging favorite, though hindi siya nag-boom talaga. Kasi siksik. Nandito yung urban legend. Nakakita siya ng itim na sa puno. Di ba pagka inisip mong itim, kapre. Ganyan. So pag nakita ka naman ng ng pusang puti, di ba parang omen daw yun eh. Yung messenger. Parang ganon. So bad vibes din siya. Tapos yung yung history meron din. Kasi yung Plaza Cuartel, parang naging niya ng World War II. Sa may Palawan? Hindi pa kasi ako nakapunta sa Palawan. So parang Ako once, ako hindi pa. Mahilig lang talaga sa sa history. So, Oo nga, parang ang dami mo din talagang So, Halo-halo siya ano bang course mo before? Psychology ka ba? Hindi, marketing ako. Pero mas nahilig talaga akong pag-aralan yung science sa likod ng mga katatakutan. Mas maganda yung Maganda nga siya. Science and logic talaga. Dun sa ikaw Paps, may tatanong ka ba? Hindi, Sorry. sige, tuloy mo lang. Hindi, kasi nabanggit ko kanina yung Mandela Effect. Na Mandela Effect ako dun sa may kwento at katotohanan, yung pala kwento at katatakutan. May na-topic mo na ba yung Mandela Effect? Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa. Nagfo-focus ako ngayon sa psychological talaga, tapos sa mga pamahiin. Yun. About na lang sa pamahiin. Ano yung parang pamahiing Pilipino natin yung yung sa yung pinapaniwalaan mo before tapos nahanapan mo ng scientific explanation. Meron ka bang Actually, tatlong parte siya. Kasi hindi ko lang alam kung may iba pang yung pamahiin . Kasi yung pamahiin, meron siyang hygiene na pamahiin, financial na pamahiin, tsaka yung anxiety management na pamahiin. So dun sa sa hygiene, ang alam kong dyan is yung bawal maggupit ng kuko sa gabi. Diba? Kasi mamamatay yung parents daw. Oo, yun. Pero kasi ang logic doon, yung science doon, nung unang panahon kasi wala namang kuryente. Oo. Tapos hindi uso ang nail cutter. So ngayon, ang ginawang panakot ng mga nakakatanda para hindi nila gupit-gupitin yung kuko nila ng gabi, iniugnay nila dun sa may mamamatay, may kababalaghan mangyayari. So, ganun siya. More on hygiene lang talaga siya na paniniwala. And then, dun sa financial naman na pamahiin, yung sukob. Sa may Sa kasal. Sa kasal, bawal daw magkasal ng Within 1 year ba? Oo, yung magkasunod na magkapatid. Yan. Pero ang lang naman kasi dyan, ang explanation lang naman ng
logic talaga dyan is Gastos. gastos. Oo, no? Kasi di ba Oo. gumastos ka na sa umpisa, tas susunod gagastos ka ulit. Mm-mm. So ginawa nila ng kababalaghan. Oo nga, no, makes sense. Makes sense. Oo. Tapos yung last. Yung last, yung sa anxiety management. Ito yung pinaka-favorite ko talaga na na pamahiin. Yung pagpag. Ng ano? Pag galing kang lamay, Okay. Kala ko yung ano eh. yung pagkain. Oo. Oo nga, no? Akala ko yung pagkain. Hindi ko na-gets no? Bisaya pala ako. Hindi, Oo nga. Ngayon lang Hindi, tama ka. Bisaya talaga. Ako half eh. Ha? Half-half ka? So, Half. Yun. Yung anong pagpag mo may kasamang saging? Correct. ano yung parang pinaka-explanation dyan? Parang na-gets ko na kagad. Sige, Anxiety sige. management kasi talaga siya. Mm-mm. Ngayon, di ba, galing kang lamay. Mm-mm. Siyempre, pag galing kang lamay, malungkot ka eh. Negative emotions. May bad yung iba yung pakiramdam mo. Ngayon, ang sabi nila, sige, kailangan mo munang magpunta ng ibang lugar para doon mo ipagpag yung sasama man yung patay doon or yung sabi something nila. doon. Pero ang reality kasi doon, ang science kasi doon is para siyang reset button. Hmm. Reset button siya nung pakiramdam mo. Mawala yung lungkot mo. Hindi talaga yung patay yung ipagpag mo doon. Yung emotion mo talaga yung ipapagpag mo Makes doon. sense, Diba pag kunyari, ang favorite natin na puntahan pag magpapagpag ka, 7-Eleven eh. 7-Eleven. Mm-mm. Pag ganyan 7-Eleven ka, magkape-kape ka doon, mag-siopaw-siopaw ka doon, di okay ka na. Oo nga. Diba? At saka, Bago Paps, ka umuwi ng bahay. Oo, tsaka Paps, kaya pala favorite din magpagpag sa McDo. May Happy Meal dun eh. Di ba? Napansin mo? Parang bukod sa 7-Eleven sa nagpapagpag sa McDo o McDo. Jollibee, ganyan. May Happy Meal nga kasi Jollibee dun. meron kasi bida ang saya. Oo, correct. To. Sa McDo at Jollibee, baka naman. sa 7-Eleven kaya sa tingin mo, bakit? Nasama ba sa research mo kung bakit 7-Eleven ang laging pinupuntahan? Kasi open siya 24 hours. Tama. Anytime, di ba? Pwede kang doon. Correct. Kahit gabi, madaling araw, yun ang makikita mong bukas. Pag big night, pagka last night pa naman. Big night. Sorry. Pag last night pa naman sa mga lamay, di ba talagang inaabot Puyatan. madaling Oo, no? Hanggang madaling araw. Kaya makes sense. 7-Eleven, no? Tsaka parang kahit saang lugar may 7-Eleven. Yes, oo. Kahit sa mga kasulok-sulukan may makikita. Magaling, maganda. At least may natutunan tayong bago ngayon. Oo. Ang galing Alam mo yung mga ganyan, yung parang sa sobrang lalim ng paniniwala natin sa mga pamahiin, yung napakasimpleng mga ganyang explanation, natatabunan. No? Yes. Di ba? Parang... Interested tuloy kami. Meron ka pa ba? Bukod doon sa may tatlo na yon. Actually kasi may pinagmulan talaga yon yung mga pamahiin. May ugat yan eh. Yung mga ninuno kasi natin, based on my research halimbawa, nakarinig sila ng kaluskos sa dilim. Imbis na isipin nilang hangin yun, ang iisipin nila tigre. Ngayon, ang logic doon is, mas praning ka, mas ligtas ka. Makes sense kasi parang kapag inisip mo na mas delikado yung isang bagay, meron ka kagad precaution na gagawin. Correct. Unless kapag inisip mo na hangin lang yan. Paano kung tigre talaga? Oo. Way back to yung mga... Sa mga ninuno. So parang siya? So parang defense mechanism siya. Ang term na nabasa ko doon, yung utak natin, ang survival mechanism. Okay. Ang galing It makes sense. Kasi parang mas okay nga na pala na isipin mo yung... Para siyang ganitong concept na parang isipin mo na lang yung pinakamalalang pwedeng mangyari para makapag-prepare ka doon. Kasi kung sakaling hindi man mangyari yun, at least okay prepare lang. ka. Oo nga, no? Tapos, ang magiging naman, may isa pang effect eh. Yung kapag may nangyaring isang masamang bagay, doon mo isisisi sa pamahiin na hindi mo sinunod. Di ba? Alam mo yung kunwari na parang may namatay sa pamilya nyo, tapos namatayan kayo ulit na parang bigla yung alalanin na, naku, hindi kasi natin ginawa yung ganito eh. Diba? Sobrang daming pamahiin sa mga patay. Ano yung mga alam mo na pamahiin sa patay? Bawal magwalis. Bawal magwalis habang nasa burol. Or bawal mag-uwi ng pagkain galing sa patay. Actually yun, sa financial din yun. Kasi syempre, mauubusan yung susunod eh. Pag nag-uwi ka ng pagkain eh. Diba? Yun lang naman yung explanation doon. Feeling ko may unang-unang pamilya Paps na nabiktima niyan. No?
Feeling ko, na parang Naubos lahat ng pansit Oo, di ba? Wala na yung kasunod na bibisita, wala nang kakainin. Ba't naman sila mag-aalala sa pansit? Patay na nga yung Wala nang papahabain yung buhay. Hindi, Sabi mo para kasi, sa mga natira. okay. Oo nga, syempre, precaution. Baka sumunod, kain tayo pansit, di ba? O yun, isa na naman pamahiin yan. Di ba? Haba ng buhay. Napampahaba daw ng buhay ang pansit. Pero sa ospital, hindi. Oo. So, ang mga nurse, hindi sila kumakain ng pansit eh. Ayaw nila. Bakit? Ang pagkakaalam ko, kung may nurse man na nakikinig ngayon, pakitama ako, ayaw nila maging toxic yung duty. Which is yung sobrang busy. Dadami daw yung patient. Oo yan, parang ganyan. Pag kumain sila ng pansit during duty. Kaya, no ang pansit sa sa hospital. Kahit pansit canton. Wait? Ano talaga? Kahit pansit canton. Basta pansit. Pansit. Oh, Pero Paps, parang alam ko na yung sa yung pampahaba ng buhay ang pansit. Bakit? Kasi may isang pamilya dati, Paps. Na Financial din. Oo. Paps, yung natitira na lang pagkain. Puro pansit na lang. Gusto ng anak ng iba eh. Oh. Sabi, mahirap na ang buhay ngayon. Kung gusto mong humaba pa yung buhay mo, yun na lang kainin mo. Pwede, no? Pwede. Basta parang nag-uugat lang lagi sa isang no? Oo. Pinaka ko nga lang yung talaga, yung nabanggit ko nga nung nakaraan, yung bawal magwalis sa gabi. Na parang nakuha natin siya sa may mga In-check, mga sa in-check mga sabi in-check. mo. Oo. Kasi before na parang yung mga alahas, may natatakot yung mga Chinese family na baka yung alahas nila is or any piece of jewelry na nahulog sa sahig tapos may isasama palabas tapos na-adapt ng Pilipino. Kaya yun, na parang pinagbabawalan na magwalis sa gabi kasi lalabas yung malas. Hindi. Way back, ang naniniwala is mga Chinese. Na baka mawalis yung piraso ng jewelry o kahit na anong mahalagang gamit. Ayun. Yun lang yung parang alam ko. Pero actually may paranormal explanation yung bakit bawal magwalis eh. Meron pa siyang sa into paranormal side. Oo, meron ano siya daw? sa paranormal. Ang sabi kasi kapag ka nagwalis ka sa gabi, ini-invite mo yung mga bad elements. Pag nakakarinig sila nung tunog ng walis, nai-invite daw yung mga bad elements. Ting-ting? Or Kahit yung tambo? Basta yung ganun. Pareho may tunog, no? Narinig na rin. May tunog yun, no? Tapos yung tambol. Sa tambo. Nai-invite sila. Ano ba yung pa? Ano pa ba yung alam mo na pamahiin na related sa paranormal? Kasi nagbanggit tayo kanina, financial, anxiety, ano yun? Anxiety management. Anxiety management is mga pamahiin na related sa paranormal. Actually, hindi na siya pamahiin. Siguro yung na lang. Alam niyo yung pagka yung natutulog tayo, tapos yung parang bigla kang alam mo nahulog ka. Naalala ko na. Kung ano yung topic na nakita ko sa'yo. Yan pala Yan mismo. ba yung Oo, yung nahulog? Anong tawag yan? Knee jerk? Ay, Hypnic jerk. hypnic jerk. Ayan, share mo sa kanila. Hypnic jerk. Yun. Kasi may Ngayon nag-share ko lang niyan. nalaman na hypnic jerk pala hypnic tawag dyan. Jerk lang alam ko eh. Eto iba to. May hypnic. Hypnic, Hypnic. Kasi yung narinig ko sa'yo yan, ang intindi ko, hip-knee. Hip tapos knee. Jerk. Sabi ko, putik, ano yun? Tapos nung nakita yung video niya, hypnic jerk pala. Hypnic jerk. Okay, Ayun yung sinasabi ko sa'yo na una ko nakitang content sa kanya. Yun. Actually, kinuwento niya lang naman na yun nga, natutulog daw siya, tapos nakaramdam daw siya ng, parang bigla siyang nahulog na ganyan sa building. Tapos ang tinatapakan niya lang daw is parang usok, ganyan, or parang clouds lang, ganyan, yung tinatapakan niya. Bigla siya nahulog. Ngayon, kinuwento ko yung story niya, tapos sinabi ko na sa kasi, sa logic or sa psychology, kasi yan, may explanation sila sa science na parang yung utak lang natin, pag sobrang pagod natin, tas bigla tayong humiga, akala nung katawan natin, mamamatay na tayo. Kasi something is not correct. Parang sobrang pagod, tas bigla kang humiga. Ngayon, nag-uutos yung utak natin ng electric sa katawan natin na, ay, gumising ka, parang ganun. So yun yung parang... Oo, kaya bigla kang nagaganon. Bagay kasi gigising ka na after na. Kapag nangyari. Parang nagsasend siya ng signal sa brain. Stimuli. Panis. Stimuli. Hindi, parang nagsasend nga siya ng signal sa brain na kailangan mo magising. hindi tama ito. Hindi tama. Mali yung bigla kang nakatulog na sobrang pagod.
Pero meron pa Pap sa paranormal side na isa pa explanation. Yung hypnic jerk kasi na binigay na explanation niya is yung scientific. Or sa medicine. Pero meron pa isa sa may into paranormal na yung hypnic jerk or yung naramdaman mo na parang bigla ka nahulog is yun yung moment na parang humihiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan mo. So binalik ka. Pero naputol. Hindi natuloy. Hindi tinuloy. Kumbaga parang haluan natin ng kaunting religion, yung guardian angel mo kuno hindi parang pinutol yung pagkuha doon sa kaluluwa. Na parang hindi mo pa oras. Yun, kaya parang mararamdaman mo yung hulog bigla. Pero kung sakali man na natuloy yun, yung umangat yung kaluluwa mo tapos hindi naputol, yun na yung moment na namatay ka sa tulog. Yun which is yung mga tinatawag bangungot. na bangungot naman. Bangungot. Sleep paralysis. Yun, di ba? Mga sleep paralysis. Yan. Or pwede ring Nagtuloy. astral projection tapos hindi natuloy. Ay, tapos naputol. Pak! Sabay babalik ka na ganyan. Meron ka pa isang content yung nagigising yung katawan, nagigising 3 a.m. Oo. Medyo din yun, medyo pumutok din yun, pero hindi ganun ka Pagka daw kasi natulog ka, tapos nagising ka ng 3 a.m., ibig sabihin daw nun, may nakatingin sa'yo. Pero Paps, may time na ganyan ako Na yung saktong pag tumingin ka sa watch, 3 o'clock. 3 a.m. Ano daw explanation niya? May nakatingin daw sa'yo na ginigising ka. So, nakatingin, di ba, nakahiga ka ganyan. Nakatingin lang sa'yo. Gigisingin ka niya. Tapos parang magpapapansin lang siya na nandito ako, ganyan-ganyan. Pero kasi, ang naman kasi doon, ang sa akin naman doon is, wag mong pansinin. Kasi, the more na papansinin mo siya, the more na mai-invite mo siya. So, parang always siyang mangyayari sa'yo. Meron ka bang na diyan na research na deep explanation kung ba't nagigising? O wala naman. Sa utak talaga. Kasi like for example, parang din yan, yung parang pagpupuyat. Pagod ka, puyat ka, tas bigla ka nagising, parang nagbibigay ng signal yung utak mo na yung auditory tsaka yung visual sensor mo. Tas pinipilit mong magising, nagbibigay siya ng ng hallucination. Actually, nangyari sa akin to nung bandang ako, high school. Yung feeling ko, gumagalaw yung kama. Gumagalaw yung kama, pero akala ko noon, may multo-multo. Kasi pag teenager tayo, di ba, parang hindi naman natin alam yung mga explanation sa mga paranormal or sa mga psychology. Iniisip ko, multo siya. So kapag ka 3 a.m. na, nararamdaman ko yung ganun. Ang ginagawa ko, imbis na makita ko siya, okay lang, sabi ko maramdaman, wag ka lang magpakita. Ang ginagawa ko, natutulog ako. Dinidiretso ko yung tulog ko. Ngayon, alam ko na, pagkagising pa ako ng ganong oras, gumagalaw na yung kama. Ngayon pala, nung habang tumatanda ako, ang sabi sa science, sa neuroscience, ang utak daw natin, pag pagod, nagbibigay yan ng signal sa tactile senses natin, yung katawan tsaka yung balat natin, na akala mo, gumagalaw talaga yung paligid mo, pero sa totoo, hindi talaga. Sa paranormal explanation naman, what if, di ba puyat na puyat ka, pagod na pagod ka, ang sabi doon, yung pader daw sa dimension, sa kabilang dimension, is numinipis. Numinipis siya. So, ang tawag nila dyan is softening the veil. V-E-I-L. So, lumalambot yung numinipis yung pader natin. Ang sabi ko dyan, what if hindi talaga yung utak mo yun? What if hindi talaga ikaw nag-hallucinate? What if meron talagang element na kumukuha sa'yo? Na pinapagalaw yung kama or... Kumbaga saglit na sumisilip yung other side. Kaya medyo nararamdaman mo yung paranormal something. May ganyan din ako experience, Paps eh. Pero double deck kasi yung kama nun. Alas 3 din ng... Alas 3 din? Oo, may parang... Alas 3? Paps, ako yung nasa taas ng kama. Oo, ganun din. May umaalog doon. Gumagalaw din eh. Tapos may naririnig din akong something. Ganun. Anyway,
May isa pa silang kwento dyan na parang kasi yung alas 3 nga daw is witching hour. Yes, oo. Di ba? Kaya parang ayan daw yung time na malakas yung ano. Pero Paps, may time dati na sunod-sunod, hindi naman sunod-sunod, pero parang feeling ko, nakakadagdag din dyan yung time na nauso yan. Na parang, sa movies kasi, lagi nilang pinapakita na ini-incorporate. kapag nagigising ka, tumitingin sa orasan na 3. Parang feeling ko, kasama din dyan yung, kasi normal lang naman minsan, normal na nagigising ka sa gitna ng gabi. Pero dahil dun sa pinapanood natin palagi, parang nagiging, paano ba? Subconsciously, nagagawa na, nagigising tayo, and ang ginagawa natin, titingin ka agad sa orasan. And tumatatak sa utak natin kapag 3 yung oras. So parang, paano ko ba explain? Parang dahil nakikita natin yung ganun, subconsciously, kapag nagigising tayo, okay. tapos the moment na tumingin tayo sa orasan, para i-check kung 3. And kung 3 talaga siya, parang, hala, ano din. Oo. Pero pag hindi, wala lang. Wala, kakalimutan na. Oo. Pero may mga times na magigising ka, 4, 5, wala na. Wala. Pero pag na-chamba na 3, yun lang yung tatatak sa isip mo. Yun. Gawa nga nang na-incorporate na sa mga movies na ang 3 is something. Hour. Pero nasubukan mo na 3:33? Mas Sakto. delikado daw yun. Sabi nila. Bakit? 3:33. Hindi ko siya pero may nabasa lang ako na wag daw 3:33. Ganun. Oo, kasi pag dumoble yun, 666 na yun. Pag kunwari 2 beses na sa'yo nangyari, putik. Hindi na pwede. Oo. Yung maririnig mo, kambing na eh. Kambing na sa susunod eh. Pero ano naman, sa akin naman, madalas ko yun na-experience yung mga angel numbers. Yung mga nakakita ko nung laging sa oras eh. 3 magkakasunod. Kunwari, 4:44, 2:22 madalas. Tapos, every time na nakikita ko yan, lagi ako tumitingin sa internet kung ano yung parang pinaka-meaning. Pero meron siyang mga... Meron. May mga meaning. Kunwari, 1:11. Kunwari, nakita mo, 11:11. Mag-wish ka daw pag Oo, sabi sa Twitter. Di ba? Oo, yan yung pinaka-significant eh. Pag 11:11 eh. Pero what if, kunwari, yung mga 2:22, di ba? 3:33, 4:44, 5:55. Yung 2:34, madalas ko yan makita. Madalas as ano in... daw ibig sabihin yan? Iba-iba eh. Parang parang... Depende sa website. Oo, depende sa website. Pero parang gusto ko naman ang nagugustuhan ko naman yung niya, yung meaning niya. Parang you're on the right path. Papaniwala ka Parang sa ganyan. parang lang din. Alam mo ba na parang din yan? Call of Hindi, lang din. Parang nakakatulong lang din sa ko, call of ko. Ano yun? Call of Duty. Call of attraction or ano yun? Art of attraction. Na parang okay. So magandang pala to. Pero signalis. lagi mong tatandaan na ito ay mga guide lang. Oo, ito ay mga lang. AI, Take what resonates. Take what resonates. Tama, correct ka dyan. Ako din, Paps, lagi din ako nag-aabang ng ganyan. Yung mga mga 11:11, ganyan. 12:12. Sale sa Shopee. Oo. Yun pala yung pinaka-the best na explanation doon. Double digit. Oo, no? Kailangan ko Lagi yung ba sale ganun? sa Shopee niyan eh. Pero Paps, ang hindi nila... Hindi, wala. Iniisip... Ano yan? Hindi, iniisip ko kasi kung kung may nilalaktawan ba silang date sa Shopee. Lagi bang meron? 1-1, wala. Kasi New Year parang walang 1-1. Ay, wala, no? 2 na kaagad yun. Tsaka dikit kasi sa 12-12 eh. Di ba? Kaunti yung araw lang. Taglog yung Hindi, tsaka eh. Paps, tsaka Financial rin, Paps? Oo, Putukan financial na kasi reason yun. din yan. Putukan. Sino ba naman kasi magsha-shopping ng nag-Happy New Year? Sa bagay, no? Tsaka Tsaka wala nang pera mga tao Saka nun. Paps, dikit ng Kasi di ba may payday sale sila? Yun nga. 12:30. So didikit 12:30 tapos 1-1. Logi ang negosyo. Correct. At saka Paps, alam ng Shopee na wala ng pera mga tao nun. Kasi 31 pa lang ubos na. Kaya wag tayong susugal ng sale dito. Walang kita dito. Di ba? Oo. Gawin natin payday sale na lang. 2 na kaagad. Or 115. Kaya Shopee baka ganyan. naman. Correct. Ilang beses na nabanggit. Anyways, may nabanggit ka kanina nung sabi mo nung teenager ka pa lang parang naramdaman may umalog na kama. Meron ka bang mga personal experience na nakakatakot bukod dun sa may shinare mo kanina? Actually, yun lang yung yun wala lang kang talaga. Pero so ibig sabihin wala kang third eye, mga ganun. Kasi nga habang inaaral ko siya, ang sinasabi kasi doon is the more na pinapansin mo, the more na mai-invite mo.
So sa tingin ko, siguro kaya walang ano sa akin. Hindi ko sila nai-invite. Alam mo, kami, masasabi mo kami na parang skeptics kami sa paranormal. More on the logical side kami. Pero open kami sa ganyan. May time na gusto talaga namin maka-experience. Pero wala, parang alam mo yun, kasi last time meron kami pinuntahan na parang ghost walk. Parang tinuro sa amin kung paano ba? I-open ba? Yung third eye. Parang ganon. Na ginawa namin. Pero wala talaga. Wala talaga. Siguro kasi dahil puro kalokohan din kami, kaya baka hindi namin na-attract. Oo, yun nga eh. Hindi daw na talaga kapag... So parang ako... Or what if wala naman talaga? Hindi, diba? Ang hirap din sabihin kasi... Dahil merong nakaka-experience. Oo. Meron. Pero at the same time, ang hirap din... Hindi ko sinasabi na hindi totoo, pero parang mahirap lang sa side namin na maniwala na meron talaga. Kahit nasabihin mo. Kasi, ewan na. Pero, tawag doon, ano ba? Paano ba? Nire-respeto ko na, halimbawa, sinasabi niya na meron dito. Okay, nire-respeto ko yan. Pero, meron pa rin akong, tawag doon, doubt sa sarili ko na maniwala. Kasi parang, ano ba yung kasi parang sa akin, gusto kong maintindihan, gusto kong malaman kung ano talaga yung na-experience nila. In a way na gusto kong maintindihan. Kasi 'di ba, meron ako mga nakausap na mga paranormal na people or parang experts na mag-explain sa akin. Pero may mga tanong ako na hindi masagot in a way na gusto kong maintindihan. Na parang, halimbawa may sinabi silang ganito. Wala akong maisip na exact na way na parang gusto ko ngang i-test eh. Pero parang ang hirap din naman kasi parang bastos ba? No? Na parang nancha-challenge ka? Oo, in a way na parang gano'n. Na parang, hindi, gusto ko lang talaga malaman kung, for example, ito may dalawang paranormal na tao. Na parang kakausapin ko sila. Yung una, sasabihin ko na, sige, punta ka dito sa lugar na to. Tapos sabihin mo sa akin kung ano yung meron. Tapos aalis siya. Yung pangalawa, sabihin ko rin na gano'n. Tapos, ano yung nakita nyo? Niya. Tapos papagkumparahin ko. Hindi ko alam kung parang, parang challenge talaga siya na pwede nilang i-take as a challenge. Pero parang ako, gusto ko lang talaga ma-confirm kung totoo ba, kung parang nagmamatch ba yung sasabihin nila. Kasi kung magtutugma yung sasabihin nila, ibig sabihin, totoo. Pag magkaiba, pwedeng nadagdagan. Kung magkaiba man, isa sa kanila, yung pwedeng isa sa kanila, yung totoo, isa hindi, or pwedeng parehas talaga silang mali. Yun lang naman yung dun di ba? Pero kasi at the end of the day, wala ka pa rin nakuhang sagot. Wala kang sagot na nakuha eh. Sa true. So parang ako, ano yung way para magkaroon ka ng solid na proof na meron talaga tong Ewan ko. Hindi ko alam. Siguro maniniwala ako ng ganyan. Parang ito yung naisip ko na isang concrete way Pag may lumapit sa akin, tapos sinabi sa akin na yung papa ko kasi wala na eh. Tapos may sinabi siya sa akin na something about kay daddy na kami lang yung may alam. Oo, no? Yung talaga siguro doon ako pucha. Nakausap ko siya. Sabi niya ganyan. Posible. Pero mapapaniwala ka talaga. Tigil mo na yung ginagawa mo pag alas 3. Nagigising si James. Yun pala yun. Kung wala ka man experience, meron ka bang narinig na story before na talagang nagbigay sa'yo ng takot? Kahit napanood, nabasa, narinig, or na-send sa'yo na research. Madami na talaga nagsasend sa'yo. Marami. Actually, iniisa-isa ko siya kasi ayoko maging snob. Alam mo, yan yung problema namin kasi sa totoo lang may mga kwento talaga na ang hirap basahin. Oo. Ayoko maging snob So parang iniisa-isa ko talaga siyang basahin lahat. Actually, yung mga sinesend sa akin, naman siya, yung parang alam na ng lahat. Nilalagyan ko lang talaga siya ng meaning. Pero yung sa tanong mo na kung meron mang nakakatakot, sa mga nabasa ko siguro, hindi siya ganun nakakatakot. Ang meron talaga, yung sabi ko kanina, nagpa-trauma talaga sa akin, yung napanood kong
movie. Yung Feng Shui. Yan, si Chris Aquino nung 2004. Yun yung sobrang nagpa-trauma sa akin hanggang ngayon. Yung kasi di ba yung mga zodiac sign? Oo. Yung parang pagtingin mo ng nung pag nakasilip ka ganun, tapos kung ano yung zodiac sign mo, yun na yung Cause of death. cause of death mo. So parang ako hanggang lumalaki ako, kahit di ako natingin dun sa sa bagwa. Feeling ko pag nakakita ako nung ng manok, maya mo. Ay, bakit Year of the Rooster ka ba? Oo, ganon. Year of the Rooster ka, okay. So talagang trauma siya sa akin. Kumakain ka pa naman ng fried chicken ngayon. Oo, kasi habang lumalaki naman tayo, nawawala na siya eh. Hindi na siya. Yun lang talaga. Rooster. Hindi ka kumakain ng Kenny Rogers. Okay naman. Kasi Kenny Rogers Roosters yun eh. Di ba? Baka, huwag dyan. Bakit? Merong time yung sobrang takot ko, yung sa NLEX. Nakakita ko ng mga truck na may kargang mga manok. Di ba ganun din yung sa manok o kahoy? Sa Final Destination naman yun. Manok talaga sa'yo? Manok. Hindi, gumanon ka kasi. Akala ko kahoy. Mahaba yung truck. Kaya sabi ko, manok ba o troso yung tinutukoy niya? Oo, manok. Yun yung katumbasan, Paps, ng Final Destination ng trauma sa mga lag. Yan. Sobra din yun. Tropa sa sa itlog. Trauma sa log, trauma sa itlog. Kasi di ba, ang manok, itlog pa rin naman yun. Di ba parang, yung zodiac sign mo kasi may track ng Naalala ko pinapanood ko yung Feng Shui na yan. Di, syempre, na yung isip ko. Sabi ko, paano yung Year of the Dragon? Paano mamamatay? O pagkakatandaan nyo, paano namatay yung Year of the Dragon? Meron? Dragon? Parang di ko naalala. Paano namatay yung Year of the Dragon sa Feng Shui? Poster? Hindi. Dragon Sa fireworks. Sa fireworks. Dragon fireworks. Paano siya namatay sa fireworks? Nakalimutan ko Basta may isa doon na parang pinakita na doon siya namatay sa Dragon fireworks. Hindi ko lang sure Baka na Mandela effect lang na naman ako. Pero pagkakatanda ko talaga sa Feng Shui, merong isang eksena doon na Year of the Dragon siya tapos sa Dragon fireworks siya namatay. Director's cut yan Pero lahat ba? Hindi naman. Hindi ata lahat pinakita Pero pwede possible lahat. Kunwari sabihin natin Year of the Rat, leptospirosis ka. Di ba? Yun sa una, sa 2000. Ay, meron ba talaga? Na leptospirosis siya. Alam ko nga. Meron pala. Ano ba yung wala kaya? Kasi, goat ba meron, goat? Madali lang naman kasi yan. Hindi nakahinga. Nabulunan sa kaldereta. Pwede ba yun? Di ba? Nalagutan ng hininga. Yung rabbit na siya nasagasaan nung bus. Rabbit line. Rabbit Ay, wey? Oo. Hindi ko matandaan. Tapos yung sa snake, yung natuklaw. Oo, syempre. Yun. Pinaka talaga doon yung parang di mo alam kung saan yung sa may Year of the Horse Di ba? Teka, kasi yung yung Red Horse? Oo, pero ang daming possible. Kasi napukusan pa yung plancha, kabayo ng plancha. Tapos may kalesa pa na dumadaan sa labas. Tapos doon pala siya sa may Red Horse na na nakausap natin yung assistant director. Sino nga ba yun? Si yung director din ng isa doon sa may BMB, sa may Viva Max movie. Viva Movie Box. Nasabi namin, sino nag-isip nung doon sa may sa may kabayo na eksena. Tapos in-explain niya na siya daw. Pero kinonsult parang naisip daw ni Chito Ronyo. Tapos siya yung parang nagbibigay ng ideas na naku, hindi magigets ng tao yan. Kailangan more obvious. Kaya parang nilagay nila yung kabayo ng plancha. Parang ginawa nilang panlansi, no? Oo. May twist pala. Oo, may twist pala. Pero ang pala. ganda nung kung isipin ngayon, ang ganda nga, parang kabayo. Medyo baka hindi magets. Naglagay pa ng isa. Kalesa, oo. Pero in-ending sa Red Horse. Sa Red Horse. Ang ganda, maganda yung niya, yung narinig ko sa kanya, yung kinuwento niya. Wait lang, ano pa bang Na-jigsaw moment ka ba? Oo. Tsaka kinilabutan ako sa distributor. Ano pa bang Hindi, lahat talaga possible no? Oo, lahat. Sa soda. Ano ba? Goat na meron na, Snake. Dog. Pwede, sa rabies. Madali lang. Rabies, madali lang. Lahat talaga possible. Pero yung creative, paano? Pag dog? Kasi yung katulad nun, yung rabbit. Diba? White rabbit na nasagasaan ng bus na may rabbit na Philippine rabbit pala. Oo. Kung dragon, dahil imposible sa Dragon fireworks, di ba? Paano creative?
Anyways, antayin na lang natin malay mo. Baka tayo meron. na magdidirect ng Feng Shui tree. Isipin na natin yan. Kasi Pero may pig nagsusulat pa ka, eh. no? Nagsusulat ka ng Actually, sinusulat ko talaga siya. Lahat. Ayan, may writer na tayo kapag nagka-movie tayo. Oo, correct. Kasi si James, magiging next Curly Barker ng Pinas eh. James 2 ako. James 1 Susundan ko si James 2. 1. Oo. Anyways, ayun. Iba pang story. Wala kang parang nung nabasa mo ito nagbigay talaga sa'yo ng takot bukod sa movie. Yung parang grabe tong story na to, hindi ko to makakalimutan. Story para sa'yo. Or narinig. Wala pa. Oo, yun lang talaga yung pinaka nakaka-trauma. Kasi yung iba naman, ano na siya common na siya. Common na sa'yo. Oo, na pagka, alam mo na yung ending. Alam ko Alam mo na yung, kasi nga mangyayari dun sa loob nung kwento na yun. Alam ko na kasi nga parang yung bawat isang horror story hinahanapan mo ng deep analysis. Kaya parang nalilesen na yung takot mo dun. Matanong ko lang, familiar ka ba sa mga urban legend babubulol pa rin ako sa mga urban legend dito dati sa Pilipinas? Ano yung mga narinig mo dati? Meron akong mga kinontent na ganyan. Hindi lang siya madalas. Like for example, yung White Lady sa Balete Drive. Yan, ang kwento kasi noon, nakala ko nung una, totoo siya, na may pinatay daw siya nung driver. Hindi ba totoo na? Actually, ang kwento talaga nun is gawa-gawa lang siya ng reporter, nung journalist, para lang may ma-report siya nung November 1. So yung urban legend na ginawa niya, urban legend. Oo. Parang lang siya, inventong kwento. Ano bang tamang term? Para sa ganun, gawa lang yung kwento. Para lang meron siyang ma-report. Okay. Ganun talaga. Kaya sumikat yung White Lady na yun. Meron naman ako nabasa na daw yan, thesis daw yan ng mga UP students. Na kung papaano ang isang kwento gaano siya kabilis kumalat at makaapekto sa mga tao makakaparinig nito. Okay. Makakarinig nito. Sabi based lang to sa mga forums na nabasa ko dati. Pero may nabasa nga rin ako na gano'n na parang gawa rin daw ito ng isang... Pero pwedeng related. Related siya. Yes, oo. So, ang susunod na gagawin ng The Rider Podcast ay pupunta doon. Actually, mga abandoned places, inaano ko din siya, sinasama ko rin. Anong mga... Or yung mga horror places na like for example yung sa Baguio. Teacher's camp. Hindi yung yung Diplomat, no. Yan, tapos yung sa may QC yung Ozone Disco. Kasi 'di ba ang kwento doon, hanggang ngayon daw meron daw nagpa-party doon. Kahit na meron nang nakatayo. Yung Guda. Paggabi daw parang yung mga taxi driver daw doon, may mga sumasakay daw na estudyante. Pagka nakaandar na, nawawala na daw yung estudyanteng sumakay. Yun, hanggang ngayon daw meron. Bakit? Jigsaw moment ako, Paps. Bakit? Di ba yung Ozone Disco? Ozone Disco, yung may restaurant. Guda. Sino yung may-ari ng restaurant? Pag mo sasabihin, sino yung may-ari ng restaurant? Kaya niya ba tinatanong kung lights on or lights off? Bakit? Ozone Disco On, off. O nga, no? Hindi kaya yun? Lights on, off. Di ba? Ano? Di ba tinatanong niya, lights on or lights off? Di ba? Bakit? Hindi kaya yun. Pops, pag sumikat tayo, pag tinanong tayo, pwede po bang lights on and off? Para nagbi-blink. Ba't kaya? Parang yung... Hindi, wala. Actually, alam mo, gusto namin din pumunta dyan sa yung sa may restaurant, yung kainan doon. Kasi gusto namin interviewin yung mga nagtatrabaho doon if may experience sila. Kasi curious din kami, di ba? Ano yung narinig mo na kwento? Meron pa rin nagpa-party? Oo, may nagpa-party pa daw doon paggabi. Paano? Tumutunog pa daw yung music. Sinong nagkwento niyan? I mean, sino naka-experience niyan? Meron mga nagsasabi. Like for example, meron akong may pinost akong ganun na may experience nga daw siya doon pagka naglalakad siya. Sa madaling araw, may nagpa-party. Wala naman ng doon. Kasi resto na yun. Hindi ko lang alam kung 24 hours yung resto na yun or... Hindi ata. Sure, Hindi ata. 24 hours ba yun, Paps? Hindi ata, nagsasarado din natin. Guda? Alam ko 24 hours yan. Pero may mga party. Disco party. Disco music. Hindi siya yung parang naririnig. normal na house music na... Kapag pumasok ka sa resto. Yan. Tapos yung mga taxi driver nga daw doon, may mga pumapara na estudyante, sumasakay.
Tapos pagka umandar na, wala na daw yung mga estudyante. Parang sa may yung napagkwentuhan namin sa isang episode namin na dalawang version to eh. Una dun sa may MB Doña Pass. Yung lumubog, yung lumubog. Pangalawa dun sa may sa Yolanda, na meron daw isang family na sumasakay sa tricycle. Para magpapatid sa bahay. Tapos pag baba nila, pasok sa bahay, kuha bayad, sasabihin na walang pambayad. Inaantay ng tricycle driver. Tapos hindi nalalabas doon sa bahay. Tapos pag tinanong kung nasaan, sasabihin na ay hindi, wala, matagal lang walang nakatira dyan. Kasi nasama sila as biktima. Tapos pagtingin ng tricycle driver sa upuan, basang-basa ng tubig. Yun. Parang same lang din doon sa may kwento nga para tapos Grabe. Parang hindi ba chine-check? Kasi yan sa timog banda yan di ba? Baka pumarty hard baka nandun lang sa may ilalim di ba? Nagsusuka. Natulog na pala. Oo, baka nilingon lang ng driver sa may lang. Natural, hindi niya makikita talaga yun. Baka nga napahiga na, nagsusuka lang. Tapos binilisan Tapos biglang nagsalita. Boss, daan lang, nasusuka na ako Boss, daan lang, ina-anchors away na yung chan ko rito. Diba yan yung pagka nahiga ka, tas nahiga ka ng laseng, feeling mo naka-anchors away ka. Ano pa ba yung mga alam ko marami ka na nagawang content na interesting talaga pag-usapan Ano pa naalala mo? Sa places, yung Manila City Hall. Ay, nakita ko yan. Yung hugis niya. Anong doon? Anong sabi? Kasi 'di ba, kung titingnan mo talaga siya sa top view, talagang hugis kabaong siya, hugis sa taol siya. Hindi mo naman may pagkakaila Yun talaga yung hugis niya. Pero based on research, sa history talaga, yung architect daw niyan, ang hugis daw talaga na yun is kalasag siya. Hugis kalasag ng Kaya lang, syempre, hindi mo iisipin kalasag Talagang hugis kabaong siya. Tapos maraming nagpapatunay na maski yung mga empleyado doon na pagdating daw ng 6 o'clock, iba na daw yung ihip ng hangin. May mga naglalakad. Oo. Pero tama ka nga dyan. Yan parang shield ng mga Templar Knights. Kaya ganun yung itsura. Yung parang medyo pointed. May mga parang bang shape to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang hexagon shape. Ganon. Tapos may cross, di ba? Napahaba kasi siya. Siguro kung medyo kalahati lang siya, magmumukhang kalasag pa siya Pero dahil sumobra yung haba nung... Parang shield ni Tigreal pala. Ganon yung shield ganon. Pang Templar Knights nga. Pero yung mga ghost na, di ba, sa mga munisipyo, marami, kahit hindi lang doon sa Manila City Hall ghost employees. Ang dami. Kahit saan. Kahit hindi naman doon Kahit ghost project. Putang ina talaga. Ang dami niyan, hindi lang doon sa mga, hindi lang sa Manila City Hall. Ano pa? Siguro last, isa sa mga bagong yung batok. Yung pag lumamig daw yung batok mo. Diba? Alimbawa, parang naging sensitive yung batok ko bigla. Bigla mong naramdaman na lumamig yung batok mo. Ang paranormal explanation dun, meron daw humihinga na isang elemento sa likuran mo. Ngayon, kapag naramdaman mo yon at tumingin ka sa salamin, makikita mo daw na yung baba niya is nandito na sa balikat mo. Oo. Sweet. Pero ayoko siyang itry kasi baka mamaya. Totoo. So may side pa rin pala sa na na parang hindi lang siya. Hanapan ko ng scientific explanation. Pero ayoko try kasi natatakot din ako. Hindi, totoo naman. Ikaw kahit ako Oo. Parang yung sa din yan, Paps, yung sa Bloody Mary. Oo. Kahit na hindi ako naniniwala. Ayokong subukan. Kahit alam natin na urban legend lang ito na sumikat noon, ayaw pa rin natin maniwala. Kasi Paps, isipin mo yung setup kung paano. Oo. Papasok ka sa CR. Patay lahat ng ilaw. Iikot 13 times sabay Bloody Mary. Sabay harap sa salamin. Mahirap din talaga. Pang third na ikot ko, sasabihin ko bloody shit, nahihilo na ako. Pailing ko dun yun Yun ang scientific explanation yun Kaya makakita ka ng something Kasi nga umiikot ka. Tsaka na rin. Nag-hallucinate niya. Oo. Pati yung naniniwala ka dun, parang placebo effect na rin. Diba? O ano daw yung meron dun sa Ano yun? Binabanggit?
Ay hindi, yun lang yung na-topic mo lang yun pero hindi ka nag-research ng may scientific ano siya na ano, wala pa. Wala, ano lang siya, talagang yun yung explanation ng ano. Kung bakit. Kasi naman siguro kung kahit hindi naman natin i-research, parang bakit nga ba biglang baka mamaya may electric pan lang or yung gano'n, 'di ba? Or humangin lang talaga yung likuran mo. Tapos kadugtong niyan yung pag uminit daw yung tenga mo. Actually, ito, madalas talaga Ako, kahit sino umiinit tenga ko. nakakaramdam. Umiinit yung tenga ko, kailan ba? Hindi, pag parang nahihiya. Ako ganun pag nahihiya. Parang napahiya. or napikon. Napikon. Di ba? Napikon. Alam mo yung parang Lumagpas galing sa ulo, umabot sa tenga. Nagiging angry bird ka din. Umiinit yung tenga mo. nainis. Ano daw Pero pa lang? ang sabi kasi sa paranormal, pag uminit ang tenga mo, may bumubulong naman sa'yo. Na bilisan nyo dyan. Andiyan na yung mama mo. Yan, may bumubulong daw na Kasi yun elemento sa'yo. Bilisan nyo dyan, may dadaan. Pero sa akin, pag nahihiya, parang pag nahihiya, umiinit tenga ko. Pero at the end of the day kasi, doon pa rin tayo babalik na pag praning ka talaga, mas ligtas ka. Diba? Kahit saang story, kahit saang kahit anong topic. Pero yun nga, katulad ng sabi mo kanina no? Kaya parang anong term tawag mo na? Survival na mechanism. Survival mechanism mo nga no. Yun yung isa sa mga pinaka nag-make sense. Sa utak talaga siya. Ako ginagawa ko yun, Paps. 'Di ba sabi ko kaya 'di ba sabi mo sa akin dati, parang bakit mahilig ako dati manood ng mga alam mo yung mga nakakadiring videos, yung mga nakaksidente. Kasi mahilig ako manood dati ng ganun. Hindi yun parang challenge sa akin or parang to brag na, uy, kaya ko manood ng mga ganito. Kasi from doon, Paps, nagkakaroon ako lagi ng awareness. Kunwari sa kalsada, parang nagiging ko. Nagiging maingat ako lalo. Kaya yan, tinan mo, na-trauma ako, di ako marunong mag-drive. Never kong parang tinry kong pag-aralan motor pero parang hindi ko na tinuloy-tuloy. Kasi napapraning ako na anytime. Pwede ako maaksidente. Kasi nakakita ka ng mga... Oo, nakakita ako ng mga videos ng mga na-aksidente pero sa pag motor. nangyari sa akin yan, di ba dati may mga videos na akong nakikita naman na aksidente sa motor? Paps, nag-aangkas ako lagi. May time, Paps, na praning na ako sa angkas. Na yung tipong pag nakaupo ako, parang tumitingin-tingin ako ng baka biglang paano ba ako tatalo? Pag tumalon ba ako, yung sa likod ko, hindi ako tatama. Oo, yung nagre-ready ka na. Oo. O pag talon mo, masasagasaan Oo, ka. sa likod mo. Or pag tumalon ako, saan ba yung okay yung bagsak? Pag yung nakita ko nga na na yung trailer truck na parang lumuwag, yung kabila yung bumagsak pa ganun. Dito lang yun sa Pilipinas na parang may nauna na munang dumaan na motor, Paps, tapos buti nakalagpas na siya nung bumagsak. Kasi nabagsakan kotse. So, hindi naman siya masyadong Ayun, pagka nakaangkas ako, napapraning ako pag may kasabay na trailer Alam mo yung tinitignan ko pa kung maluwag ba or Kasi napapraning ako na biglang tumaob sa akin. Paps, pag may trailer na kasabay, tapos lumabas yung mga production na company. Nakaka-goosebumps. Kakabahan talaga Kasi ako. di ba sabi, hindi daw nakalock talaga yun. Yung iba, hindi, parang, yung iba, minsan nga, Paps, nakasabit lang yun yung nakahook lang. Naka-stapler nga lang ata yun Pinapatong lang siya. Last na nakita ko, parang stapler lang yung kinabit. Bigat-bigat. Ayun. So, Miss Bru, saan ka ba nila pwedeng i-follow? Kasi personally, sobrang interesting ng mga topics na kino-cover dito ni Miss Bru. Saan ka ba nila pwedeng i-follow? Sa mga hindi pa naka-follow sa kanya, tas kung gusto nyo makita yung mga pinag-usapan namin kanina dito sa episode na to, saan platforms kanila pwedeng i-follow? Actually, lahat ng platforms ko, same lang naman yung name, Kape at Katatakutan. Meron ako sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Meron din sa Spotify, kaya lang pa yun, kagagawa lang. Ay, meron na sa Spotify. Pa siya, inaayos ko pa siya. Ayun. So, pwede mo kami guest doon pag kailangan. Yes, oo. Pag nag-ano ka na rin. Oo, pag nag-podcast ka na. Inaayos ko pa siya. So yun guys, support nyo si Miss Bru. Miss Bru, Miss Bru kasi, syempre, kami kape, di ba? Kape. Hindi, sinakto din talaga natin yung tema ngayon. Actually, may kwento yan, yung kape. Oh, Kasi okay. di ba yung katatakutan, parang ang common niya na. Yung takot. So sabi ko, ano kayang pwede kong i-partner sa
takot. Eh di ba yung kape tsaka yung takot, iisa lang yung epekto sa atin. Pabilis Pabilis lang ng tibok. Tama. Kaya yun yung ano nun. Tsaka di ba parang pagka nervyoso ka or nervyosa, sinasabi na kakakape mo yan. Di ba? Sa akin din, isa din effect niya. Nakaka-diabetes. Oo. Kape at ano sa'yo? Kape at Sugar. kapilayan. So yun, maraming salamat pala Miss Bru sa pag-accept ng invite namin na mag-guest dito. Okay. Kapag nagkaroon pa ng marami pang baka kapag ka na 100k ka na, hindi ka na mag-guest. Pero ayan, supportahan natin yung page ni Miss Bru kasi madami siyang topics na kino-cover sa mga platforms. Na yung hindi ka parehas ng mga normal na nakikita. Hindi siya parang kwento lang. Pinaka nagustuhan ko dito kasi is yung niya yung insights niya after. Yun. So yun. Tito James, meron ka pa bang idadagdag? Wala na. Tingnan mo dyan. Wala yung reflection ko. Ayan. Ano pa ba? Meron ka bang mga ang sasabihin ko dapat, meron ka bang mga upcoming projects? Artista yan. Ayun, meron ka ba bang mga gustong batiin, pasalamatan? Pasalamatan sa... Or batiin or shout out. Baka Shout out, wala naman. Wala. Ayun, pasalamat lang sa inyong dalawa kasi unang-unang beses na talagang lumabas ako ng bahay. Simula nung content. Kasi yung bala ko talaga, hindi lang sa bahay. After nun kapag lalabas-labas din talaga ako. Mag-ano ka na rin, mag-vlog ng, pero related pa rin sa horror? Related pa rin siya sa pupuntahan mo na yung mismong tinatopic mo. Parang yes, so kasi madalas, lang siya, di ba, yung mga picture lang, ganyan, nire-research ko lang talaga siya. So parang mas may thrill kasi pagka pumunta na ako doon. Mas ma-experience ko talaga kung may nararamdaman ba talaga. Correct. Hindi pala malayong makasama natin siya ulit. Kasi, nagpaplano kami ng ganyan. Sa June, meron kaming balak nito sa magbabagyo sa Teachers Camp. Pwede. Ayan. Pag meron kang plans din, sabihan mo kami na Ayan. So, yun. Mukhang may dadagdag pa ba kayo? Wala na. Hindi, gusto ko pa sana isa-isa yung mga urban legend eh. Pero hindi na, next next na Next na episodes ayan. Kapag kung meron pa kayong mga tanong kay Miss Bru, comment nyo lang sa video or syempre kung gusto nyo itanong direkta sa kanya, i-message nyo lang siya sa page niya or kung may mga follow-up questions kayo sa mga topics na napag-usapan namin, yun. Comment or message lang kayo sa ilalagay namin sa description ng video na ito lahat ng socials ni Miss Bru. Ayun. Check nyo na lang sa ibaba. Follow nyo siya. Ayun. So, mukhang dito natin tatapusin tong episode na to. Again, ako nga pala si Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zu kasama si Madam Bru or Miss Bru. Miss Bru ng Kape at Katotohanan na naman ako. Kape at Katatakutan. Ayun. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! Thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.